Hello class, another problem tayo for today dito sa topic na statics. Okay, so ang mga hinahanap class is reaction at A, reaction at E, and force BD. Yan. So dito class, hindi ko pala na-explain kanina na pagandahin natin, no? Number 1 na dapat nating i-consider. Yan. Number 1, pwede rin nating i-consider yung whole structure. Eto. Okay. So sir, paano yung whole structure? Di titignan nyo lang yung structure as a whole, di ba? Kumbaga wala pa tayong kinakat kasi ang ginagamit natin dito sa problem na to is yung method of members. Di ba ang ginagawa natin dun class? Kinukuha natin per member, ina-analyze natin per member para makuha yung mga reactions. So dito, try muna natin bilangin kung ilang members ba ang meron tayo. Okay. So, ang members na meron tayo dito class sa structure natin, sa problem natin is 1, etong ABC, no? ADE and member BD. So, yan sila class, no? Okay. So, ang gagawin natin class, titake muna natin yung whole structure para makuha yung mga external reaction. Di ba dito class, tinatawag etong hinge and roller na external reaction. So, E na lang siya para masanay na. Wait. Ito, assume force ko na lang pa kaliwa. Etong A. So, AX to. Tapos, pataas sa AY. Yan. Okay. So, dito class, meron tayong tatlong members, no? So, igilid ko lang muna ulit siya. So, by taking yung whole structure, eto, mag-moment tayo kay, saan ba kami sir mag-moment kapag ganito? Baka may magtanong. So, pwede kayong mag-moment kay roller or kay hinge, di ba? Yung mga supports natin, pwede kayong mag-moment dyan. Okay, baka may nagtataka rin. Sir, hindi pa ba namin ilalagay yung reaction neto? Netong mga pin, ayan, di ba? Yung horizontal and vertical niya. Okay class, hindi nyo muna siya makikita yung reaction niya, di ba? Saka nyo lang siya makikita kapag kinalas na natin tong mga member na to. Naka-whole structure pa naman tayo class. So, mga external supports lang muna yung makikita natin. Okay? Okay. So, ako gusto ko siguro mag-moment ako kay summation moment ako na lang kay A na lang. Kay A is equal to 0. Yan. Tapos, clockwise is equal to counterclockwise. Eto. Okay. So, eto class, pag nag-moment ako kay A, eto, yung E, iikot siya ng counterclockwise papunta kay A. Sana nakita yan. Counterclockwise. Okay, post nyo na lang class. So, meron tayong E times ang kanyang moment arm class will be what? 2 plus 2, di ba? E times 4 meters. Okay, sana nakita siya. Tapos, eto class, iikot naman ng pa-clockwise etong 120 papunta kay A. And ang kanyang moment arm class will be 3 plus 3. Diba? Yun yung distance niya, gaano siya kalayo kay A. No? Okay, baka may malito na naman. Ito po yung perpendicular distance. And ito naman class yung isang perpendicular distance natin. No? So, pwede natin gamitin yung mga distance na given. So, this one is equal to 120 times 6. So, that class yung E natin kapag sinalpak natin sa calculator will be 180 kilonewtons. Ito na. So, may E na tayo class. So, pag tumingin ulit tayo sa whole structure. Okay, so ilagay ko siguro dito, no? By whole structure. Tapos kilid ko siya para malinis yung solution natin. Ayan. Okay. Tapos, pwede pa rin tayo, class, mag-summation ng force Y. Diba? Is equal to 0. Tapos, upward is equal to downward forces. Okay. So, makikita nyo, class, dito sa structure natin.
yung mga forces sa y is si AY and 120, di ba? So class, yung AY pataas is equal to pababa na 120 kilonewton. So eto na po kaagad yung reaction nyo kay AY. And kay ano naman class, pwede pa rin tayo mag-summation force ng x is equal to 0. Kanan is equal to pakaliwa. Diba? Okay. So makikita nyo class, meron tayong mga horizontal forces, CE. Tapos si AX. Okay? So yan, meron tayong pakanan na E, which is 180 na siya, diba? 180 kilonewtons is equal to AX na pakaliwa. So, eto na po yung reaction niya, no? Wala naman na pong mga horizontal forces na nakalagay dito sa structure natin, di ba? Okay. So, dito class. So, pwede na nating ma-solve to. I-calculate nyo na lang siguro yung RA at yung RA, no? Kasi hindi pa natin siya nakukuha yung resultant niya kasi naka-component pa siya AY and AX. Okay. So, Pythagorean theorem lang naman siya, no? So, dito class, may isang tanong. Eto, maninibago kayo sa force BD. So, dito class, sa force BD, try nating i-consider etong member na ito. Ito, no, yung member BC. So, kapag kinonsider natin siya class, member ABC pala. At member ABC, yan. I-drawing ko lang yung free body diagram niya. Ito siya. Kinalansay na natin, no? Tapos meron siyang pakaliwa na 180 at pataas na 120. And kung mapapansin nyo class dito, meron pa tayo ulit na pababa na 120 sa point C. And yung point B natin class, kapag ang B, di ba ito yung B, no? Sabihin natin yan. Kapag B lang yung kinonsider natin, ang makukuha nating force lang is si BY and BX, no? Ito lang siya kapag ito lang i-consider natin pag kinalas natin siya. So, hindi natin napalabas si force BD, no? So, sir, paano mapapalabas si force BD? Okay. So, ang gagawin natin class, kukunin natin yung structure ni force BD. Paano ba natin kukunin yung structure niya? Kumbaga, ang structure niya class, eto no. Ito yung member natin na kinonsider. Ang gagawin natin dyan class, eto is puputulin natin dito. Kumbaga, yung member ABC, isasama pa natin tong member na to, etong pinutol. Kasi class, kung hindi nyo siya pinutol, eto, hindi nyo mapapalabas yung force niya, di ba? Kaya lang naman natin napapalabas yung mga force kapag pinuputol natin sila, di ba? Okay, kasi kung ang kinonsider nyo lang class is yung pin kanina, kagaya nga ng sinabi ko, si BY and BX lang po yung makikita nyo. So, hindi nyo man lang din na-solve si force BD. So, ang gagawin nyo class, puputulin nyo yung structure. Kumbaga, ang kinonsider natin dito is eto na lang, dito na lang. Eto na yung force BD. Diba? So, pinutol lang natin siya. Eto na siya. Force BD. Tapos, kung mapapansin nyo class, etong force BD, eto siya kabuuan, diba? Eto siya kabuuan. Meron siyang slope na 3 meters sa horizontal and 2 meters sa vertical. So, ilalagay din natin siya class. Palakihin ko na nga lang to para exaggerated. Yan. Ito yung force BD. So, lumabas na yung reaction niya, no? Okay. So, meron siyang slope daw na 3 yung horizontal and 2 yung vertical. So, kapag slope class, di ba? Ang gagawin natin, kukunin natin yung hypotenuse. So, 3 squared plus 2 squared will be square root of 13. Okay lang dyan, okay lang dyan.
Okay, so dito class, para makuha natin yung force BD, ang gagawin lang natin is magmo-moment tayo. Saan ba tayo magmo-moment class? Eto kay point A. Bakit kay point A sir? Kasi siya po yung hinge natin, no? Or pwede rin naman tayo mag-moment kay C kung gusto nyo. Okay. So, pero dito na lang. Mas gusto ko na lang kay A na lang mag-moment. Okay. So, eto na. Medyo madali na to class kasi naituro ko na to, di ba? Itong mga slope ay mga nakaslant na force, no? Inclined forces. So, dito class, ang gagawin lang natin is kukunin lang natin yung component, no? Na itong ating inclined force. So, halimbawa, kukunin natin yung component niya. Ito na lang siya. Meron siyang component at x-axis. And meron din siyang component na y-axis. Di ba? Yan na siya. Okay. So, ito class, tawagin natin si fx and this one si fy. Yan. Okay? Okay lang. Tapos si fx class, ang magiging equivalent niya na value is fx class, kung makikita nyo, horizontal yung x. So, dapat sa slope, etong 3 meters yung gagamitin natin. So, 3 over square root ng 13 force BD. Diba? Ang ginagawa natin, yung kanyang slope, pag inclined slope, times force. Or sa isang naituro ko naman class, force times yung kanyang angle, parang sin theta ganon or cosine theta, 'di ba? Parang cosine theta or sin theta. Dito kasi class mas convenient yung slope gamitin kaysa angle, no? So depende sa inyo kung angle or slope. Maganda rin yung angle class para masanay sa traces. Okay. So dito, eto na yung unang slope na eto na yung unang component natin sa fx. Solve naman natin sa fy. Si fy class nasa y-axis, syempre. Vertical siya, meaning vertical din yung kukunin natin dito sa slope. So 2 all over square root ng 13 force BD. 'Di ba? Okay lang? Baka kasi may nalilito, no? Paano ba yung mga example natin sa inclined loads class? 'Di ba? Meron tayong 10 dito. Tapos meron tayo ditong 3, 4, 5. O, 'di ba ganyan? Tapos ang ginagawa natin dito, pag kukunin natin sa fx, syempre horizontal siya. Horizontal din kukunin natin. 3 over 5 ng 10. Yung 10 class, ito lang din po yung FBD. Yun nga po yung hinahanap nating unknown, 'di ba? Kaya wala siyang value. Kasi baka magtaka, bakit sir FBD to? Yan, 'di ba? Okay, so yun lang po siya class. Okay, so magmo-moment na tayo class, no? Moment at A. Gusto kong mag-moment kay A. Summation moment at A is equal to 0. Clockwise, positive. Yan. Medyo pabago-bago yung trip ko class, no? Minsan gusto ko clockwise is equal to counterclockwise. Wala namang kaso dyan class. Depende lang talaga sa inyo kung saan kayo sanay. Okay, so dito moment ako kay A. So si ano muna, si 120 muna. Si 120 class iikot ng ng clockwise, di ba? Clockwise yan. 120 times, hindi ko na nailagay class yung parameters, yung mga distance. Medyo magulo na. So this one is, ayusin ko lang class. Oh. So eto, lagay ko na lang dito sa baba. Yan. Plus dito. Eto ay 3 meters, 3 meters. Yan. So kapag nag-moment ako class kay A, 120, no, iikot siya. Iikot siya kay A. And ang distance na na-travel niya is 6 meters. Okay lang? Okay. Malayo lang class yung meters, pero same lang yan, no? Baka may magtaka na naman kasi. So plus tayo class, yung Fy. Yung Fy class iikot din ng clockwise papunta kay A. Ano ba yung value ng Fy? 2 all over square root of 13 FBD. Diba? FBD yan. So, this one is equal to 0.
So, pag sinolve natin yung FBD class, so 120 times 6 plus 2 over square root ng 13 alpha x times, may nakalimutan pa pala tayo class, di po natin nailagay yung kanyang moment arm, di ba? So, Fy times moment arm na 3 meters times 3 is equal to 0. So, shift solve natin class. Ang nakuha po natin is FBD is equal to negative 432.67 kilo newtons. So, negative yung nakuha natin class. Ang ibig sabihin lang po niyan, yung inclined force na inassume natin na pag ganito, pababa is pataas pala siya, no? Correct. So, pag pinataas nyo yan, class, magiging positive na po yung FBD natin. So, yan na class, no? Thank you so much.